Magandang umaga po. Ito po muli ang inyong tangkero ng bayan, si Katuring, no? At muli magbibigay sa inyo ng mga ilang bagay-bagay na atin pong ibabahagi, no? At tayo rin po ay makikisaw-saw sa bulong-bulungan sa ating sa social media, no? At magbabalita na rin si Katuring hinggil po sa estado ng ating galawan ng presyo at galawan ng mga mandarakma. Mandarakma ng mga customer. Mandarakma ng mga suki. Ayan. So, sensya na po dahil medyo napatagal po tayo na hindi po tayo nakapagkwentuhan. Dahil si Katuring po ay umuwi po ng Nueva Vizcaya. So si Rider lang po ang ating ay iniwan dito sa pwesto natin. Pero si Katuring laging siya po ang may hawak ng kanyang, si Katuring po ang may control ng mga orders. So ang hawak lamang ng ating Rider ay walk-in, and at the same time yung pong siyempre yung landline kung may mga tumatawag po sa kanya. Pero ang disadvantage po niyan, ang advantage po niyan is siyempre, since ikaw ang may control ng di alam mo kung at least sa'yo pa lang ay meron ka ng idea kung ilan na po yung yung nabibenta sa'yo. Ang disadvantage niyan pagka walang signal, so mas mako-compromise po yung ating mga pinaghirapang mga suki. No, dahil naturalmente pagka hindi ka nila na-contact, tatawag ito sa ibang mga LPG outlet, no? Kaya napag-isipan natin, so katulad na sinasabi ko, siyempre we are in the process of learning the business operations kasi nga alam mo naman na medyo kailangan din nating strictly ma-monitor at makontrol ang ating shop dahil hindi naman biro din kapag 3-4 pa lang may pera ka na sa kaha, no? So anyway, in-expect kasi natin na sasama sa atin yung magulang natin, yung nanay natin mula probinsya papunta ng Manila, biglang umayaw. Siyempre magandang klima doon, magandang panahon doon, magandang ambience doon, presko, ayun siguro, no? Anyway, shout out siyempre sa ating kapatid dyan, sa ating mga tangkero dyan sa Nueva Vizcaya. Hindi na ako nababa dyan, dire-diretso na po ako, pero nakita ko talagang marami pa rin na nasa outlet at open na open ang kanilang store. At talagang puro mga generic, ayan, ang kanilang mga tangke. Siguro, yan po ay nakadepende sa galawan ng mga otoridad, galawan ng kanilang mga task force dyan, no? Dahil kapag hindi aktibo, hindi agresibo talaga ang Department of Energy, talagang magpapakuya-kuya-kuy pa yung mga na yan, mga generic na yan. Okay? So, shout out po sa ating mga mahal na taga-sunod, no? Taga-subaybay. Hindi ko na ho kayo isa-isahin. Alam niyo naman po 'yan at magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay nangungumusta ng inyong mga benta, no? May improvement na ba? At siyempre, kinocongratulate pa rin po natin ang lahat po ng ating mga tangkero na mapabago, mapaluma, na meron na pong mga license to operate. So, ramdam naman natin, no, ang ating spiritu. Dahil mataas ang ating energy na tayo po ay may lisensya na. So, ang atin lang kahilingan sa iba pong may mga lisensya na, panindigan na po ninyo yan, ituloy-tuloy na po ninyo yan mula po doon sa inyong mga tangke hanggang doon sa labas ng iyong pwesto, hanggang doon sa pakikipag-transact mo sa iyong mga hauler, pakikipag-transact mo sa iyong mga dealer.
ay panindigan natin na dapat yung ano lang po, no, yung po mga branded and requalified LPG cylinder tanks ang atin pong ibebenta. Okay, wag nating ligaligin ang ating kaisipan, ang ating sarili sa mga nagbebenta ng generic na yan, dahil inuulit po natin, alam naman natin ang kanilang moral na kalalagayan, hindi ho yan kampante. At alam ko na sila man din ay talagang nag-aalala na rin, dahil marami nang umiikot marami na talagang aktibo na po. Hintayin nyo lamang po, no? Talagang nagiging aktibo naman na ang pamamasyal, pagbibisita, pagkasasagawa ng kabi-kabilaang inspeksyon ng ating kinaukulan. Nga lang talagang hindi ho madalian yan. Hindi ho ganun-ganun na lamang po yan na may pasasara o mapatitigil, dahil hanggat nandyan po ang mga planta, mga halimaw na planta, ang mga balahurang mga planta, ang mga bumabastos na planta sa LPG law, ay hindi ho matitigil itong pagbebenta ng ating mga kasamahang tangkero ng generic tank na yan. Pero yun nga ay talagang pahirapan, dahil binabantayan po yung mga planta na yan. Kilala naman na po ng mga brand yan nandyan sa may Talipapa, nandyan sa may Valenzuela, nandyan sa may Bulacan, nandyan sa may Montalban. Meron po dyan mga planta nag-ooperate. So it's a matter of taking some evidence, proof, and then forward nyo po doon sa inyong suking brand supplier, especially sa kanilang head office. Then for sure gagamitin nila yan as part of information para i-forward yan kay DOE para magsagawa ng operasyon. So dahil dyan, ayun, talagang hirap na, no? May mga nakikita ka, bakit hindi? Marami, no? Pero talagang alam natin na hindi naman madali na masangkot sa ganong klase rin din ng operasyon no? Dahil pahirapan. So dahil pahirapan, itong mga nagge-generate, kay noon kintuin na rin po nila na talagang ini-introduce itong mga branded. Nga lang, siyempre, ayan ang kanilang problema ngayon, dahil lumalabas na para bagang sila lang ang apektado, no? Na ngayon lang sila mag-i-implement ng LPG law, natural, ngayon lang din nila ma-experience yung babagsakan ka ng telepono, mumurahil, pagagalitan ka sa cellphone dahil tinatanggihan mo na yung kanilang tangke. Yun at yun ang pwedeng mangyari, yun at yun ang mangyayari talaga, lalo na sa mga ngayon lang magsisimula. So ngayon lang din nila ma-experience, ma-feel yung epekto ng LPG law. Si Catering, sabi ko nga, ever since mula nung inano yung LPG law na yan, talagang automatic ko na tinanggal ito. Meron kasi ako nung araw mga 5, mga 10 na generic na pinaiikot. At yung 10 na yan, hindi lang 10 na yan, talagang nagsibalikan din yan at sinakripisyo natin dahil sa 10 lang yan At yung iba pa dyan, may mga qualified pa, so napalitan ng ating brand na supplier, no? Pero ngayon, talagang yung kung may mga ka dyan na 30, 20, 50, well sorry, talagang kung may kipagpatintero ka talaga sa mga kinaukulan yan, at kung ayaw mong itigil, may kipagpatintero ka, no? At magsasuffer niyan yung mga customer mo dahil i-schedule mo sila kung kailan mo lang sila pwedeng masuplayan at kung kailan ang dating ng iyong sinamahan dyan, hindi mo maibukas-bukas yung mo dahil nahihiya ka, dahil may mga dumadaan, bakit ito nagbebenta pa rin, bakit yan nagbebenta pa rin. So sa mga kasamahan nating tangkero, pahabaan nyo ang inyong PC. Kahit naman humawala yan, talagang marami pa rin naman tayong kakumpetensya, no? Dahil mababa ang bigay nila, simple lang, dahil
wala namang maintenance cost ang napupunta na na kinikerry ang planta kundi ang maglagay lang ng LPG. So kaya mura. Kaya mura ang kanilang LPG. Ganun kasimple 'yon. Dinagdagan pa niya ng mga hokus-pokus na minus 1 kilo, minus 2 kilo, minus 1.5, minus half kilo. Pero hindi ho natin dapat kainggitan niya na tikasira ng diskarte natin. Dahil dapat buo ang loob mo na i-manage at gawan ng paraan kung paano ka makadagdag ng customer. So sa awa ng Diyos at sa ating pagsisikap na mag-market, ginamit natin yung ating mga sariling kaparaanan na hindi ho tayo kinakailangan manira ng kapwa, nakakadagdag naman ho tayo ng customer. Siyempre, hindi pwedeng hindi mo isama yung presyo sa pagmamarket. Hindi mo pwedeng ipagduldulan lamang yung existing na price mo, na SRP mo. Natural, kahit sino, talagang isasama po yung pagbabawas ng presyo, alang-alang po na kahit papaano ay magiging makadagdag ka ng customer. Anyway, sa ating level, alam naman natin yan, paano natin babawiin yung mga bagay na yan. So, ngayon mga suki, isang mga suki at mga katangke, isang malungkot itong sitwasyon natin ngayon dahil pataas po ng pataas na naman ang presyo ng LPG. And we expect to have increase of LPG price again by September 1. Nagbigay na ng parandam itong ating mga big brand suppliers na ito that by September 1 ay magtataas na naman po ng LPG price per kilo na inunahan na ng ating mga ibang mga brand suppliers, like si Regasco, una na po yung mga yan, itong si Shine ay nagkaano na rin ng kanyang presyo. And sigurado yan by September may another bugso na naman ng price increase by September 1. Malungkot itong sitwasyon nito dahil ito po yung mga panahon na matinding paliwanagan ang kailangan natin gawin sa customer para mag-stay siya. So dalawa ang option niya, either maghanap ng ibang supplier or mag-stay siya sa iyo. Kung hindi siya kumbinsido sa gagamitin mong dahilan, alam naman natin, laging dahilan is yung galaw sa world market. And apart from that, itong supply, siyempre dumadami yung demand dahil itong activities na mga bear months, which is a normal. It is a normal flow and movement ng price during this season. Kaya ito ngayon yung exodus at saka welcome remarks ng mga bagong supplier na pupuntahan nitong mga aalis. So paikot-ikot lang naman po yung mga customer na yan. Paikot-ikot lang naman po yan. Ang pilitin po natin hanggat maaari ay umalis sa atin yung suki natin na hindi rin siya natin naging kaaway. Normal lang na aalis yan. Kapag umalis, huwag mo na siyang babakbakan pa ng hindi magandang salita. Dahil talagang hindi ho natin, kung ikaw ilagay mo yung katayuan nila sa iyo, hindi ka masaya na magtataas ng presyo. At sa mga maraming customer at hindi binibili yung ganyang dahilan na galaw sa market, demand, etc., bear months, wala yan. Kanya nga sabi ko sa inyo, di ba, nawawala yung magandang tangke ni customer just because of 20-50 difference na presyo. Ipagpapalit niya yan. Kaya may kipag-away na lang din bandang huli yan pagka tinatanggihan na yung tangke niya. So ayan, okay. Kaya galingan na lang po natin. Kung magtataas po kayo, magtapyas na lang din ho kayo ng konti sa inyong kita para kahit pa paano hindi kayo sumabay doon sa bigla ang bugso ng taas ng presyo ng LPG. Para kahit pa paano mag-stay pa rin sa iyo si customer. Ganon ang gagawin natin, siyempre. Pero kung sasabayan mo sila, talaga mararanasan mo yan after hindi na babalik sa iyo, hindi tatawag sa iyo. Normal naman yan, ganyan. Pero sana
consider din natin yung ganun para wag namang marami yung umalis sa atin, no? Okay. So, mainit ang usapin doon sa ating ika nga ay sa social media, sa ating group, no? LPG Tank Philippines, dahil inaatake talaga itong ating supplier, brand supplier na ito, si Regasco. At hindi rin natin masabi, baka mamaya ginagamit, mga ploy lang pala ito, mga ginagamit po ng mga kabilang mga kakompetensya ng brand na ito, dahil alam naman natin na talagang napakalakas niya. Yan din ang dahilan kung bakit nagkukulang siya ng tangke, dahil sa dami na ho ng kanyang mga inauthorized na mga outlet, no? At sinamahan pa niya ng nag-haul siya, no? Siya mismo nagbabagsak, where compared to other competitors ay wala pong ganyan, no? Hanggang sa hindi ka babagsakan. At ayun nga, dahil hindi sila nangungota, hindi sila re-require ng certain number of LPG cylinder tanks na bibilin mo bago kayo authorize, hindi po. So free. Importante, ikaw ay merong basic requirement like the barangay clearance, meron kang DTI, meron kang mayor's permit, and then meron kang FSIC o Fire Safety Inspection Certificate. Then pwede ka na nilang i-authorize, pwede ka na nilang pwede ka nang humingi sa kanila supply agreement. Now, hindi ka na lang pwedeng bagsakan hanggat wala kang LTO. Pero pwede kang humingi ng supply agreement. So, ayun nga, no? Pwede rin nating sabihin na itong mga naka-anonymous na ito ay mga kalaban talaga ni Regasco. At ginagamit itong mga kasiraan para kay Regasco. Kaya yun nga sabi natin kay Regasco na pilitin po natin na ma-pull out. Alam ko yung effort, na intindihan ko, talagang totoo naman na nag-exert kayo ng effort. Pero as fast as possible, hanggat maaari ay ma-pull out ninyo itong mga tangke ninyo na talaga namang tanggapin ninyo, at hindi, ito po ay mga substandard. Ay nagtataka po tayo, sabi nga natin na ito po ay nakakapasa doon sa mga requalifying center na yan. Nakakasugat po yung yung mga collar. Tabi-tabingi yung collar. Yung pagkaka-weld ng collar, tabi-tabingi. Ayan, nakaganyan. Hindi mo na malaman, hindi mo nga maipasok yung yung regulator. Kinakailangan itabingi mo rin yung regulator. Lalo na pagka ang galing ay price gas. Napakaliit ng bunganga na yan. Di ba? Tapos yun nga sabi ko, maayos po natin yan, mga partner Regasco, maayos po ninyo yan. Utilize po ninyo ang ating pong mga task force na yan kung pwede, o kung gusto nyo bumuo kayo ng team din po ninyo, mga po sa inyong marketing agent po ninyo, bumuo po kayo na magsagawa ng mga pagbisita doon po sa inyong mga inauthorized na outlets para humatiyak po ninyo na baka akala po ninyo ay naninira lamang po yan. Natin masabi, matiyak na alam natin na marami po ang galit kay Arnel T, kay Regasco, dahil ayun nga, no, laging kanilang hindi na ho natin kayang i-cure yan, na marami din pong proponent, hindi lamang si Arnel T, siyempre palibasa dahil siya po yung sa LPGMA, party list tungkol sa LPG. So natural siya po ang magke-carry ng lahat ng bato, issue, sipa, tadyak tungkol po sa LPG. Pero tayo naman po broad-minded, no? At hindi naman po tayo sumasang-ayon sa mga opinion lamang na pang-personal, no? Maganda po ang layunin ng batas at maganda na po ang mga sinasabi doon sa provision na yan. Una, para bigyan ng protection po yung mga customer, no? So kailangan lang po natin ay siyempre
maging consistent, no? Dahil laging ang tingin ng mga tao ay laging kay Regasco, laging kay Arnel T na siya na raw ang batas. Pero yung sabihin na pwede mong pakarga mga suki at mga katangke, no, for your information, bawal pong kargahan ng isang planta ang isang brand ng LPG cylinder tank. Ang pwede lamang pong magkarga dyan, ever since pa naman yan po, no? Ang pwede lamang pong magkarga niyan is yung nagmamay-ari ng brand, ng trademark. So pwede pong kargahan ng isang planta yan, provided na authorized po itong planta po na ito. Kapag ho ito ay hindi authorized ng planta na ito, ay illegal refilling po yan na matatawag. Okay, so ano naman ang epekto nun kung illegal refilling? Yun nga, siyempre, unjust expense yan, no? Unjust enrichment yan, at the expense of the others. Parang ganun po yan, no? Pinagawa nila yung tangke na yan para sa kanilang benefit and for their own use, for their own consumption, at para sa kanilang market use. Hindi pwedeng ito gamitin ng katulad natin at pakakargahan natin sa gusto nating planta na mura ang bigay. Hindi ho pwede, unfair yun. Kung gusto mo magpagawa ka ng isang brand ng iyong LPG cylinder, iparegister mo yan, ipapatent mo din yan, o tsaka mo ibenta, o tsaka ka mag-authorize ng planta, o katulad ng ginagawa ngayon ng Shine Gas, na alam naman natin na very limited. Hindi ko lang alam ano, pero as far as I know ay limitado po yung mga planta nitong ni Shine Gas. Talagang ang focus ng kanyang business, ang concentration ng kanyang business ay ang pagbebenta ng mga tangke sa kahit saan yan, nationwide. Kanya kung papasin niyo, napakarami yung mga kumakalat na Shine Gas, at talagang yan po ngayon ang malamang tinitignan ng ibang other brands dahil kung hindi naman talaga authorized refilling plant yan, di ba compromise din po yung LPG niya, yung pong kanyang maintenance, no? So as long as sinapayagan naman kasi ng batas yan, as long as authorized ni Shine o authorized ng other brand itong planta na ito, refilling plant na ito, ay pwede po niyang kargahan yung isang LPG cylinder. But using of course yung registered and authorized sealed din ni trademark. Ayan. Ayan po ang mainit, no? Yung talagang anuhan ng mga papangit na tangke. Kaya lagi ko sinasabi po ay pull out na natin yan. Kasi madali lang yung sabihin nga, lagi natin sinasabi, madali lang yung sabihin na huwag niyong tanggapin. Mabigat, pinaiikot, kinakarga pa sa truck. Ang maganda ho nun, dun pa lamang sa inyong planta, sa inyong pa-refilling plant, huwag na hong kakargahan yan. Dahil automatic, sinasama nyo kami, nadadamay kami doon sa ganong sitwasyon. Dahil wala kayong mga tangke, nadadala nyo yung mga tangke namin na dapat subject for requalification, subject for maintenance, dahil nga yung pintura ay hindi na maganda. Hindi na talaga maganda sa market. Ipakita natin sa market, hindi na maganda. Di ba? Sino ang unang sasagot niya? Siyempre yung last touch policy nga. Sino ang unang sasagot sa DOE niyan? Di ba? Okay, so please lang. Alam ko at naintindihan ko na hindi naman ganun kadali, pero kung talagang kulang tayo, kaysa naman mabuti na't mabuti kung talagang sasagutin nyo kami sa DOE. Mabuti na't mabuti kung talagang sasagutin nyo ang anumang paglabag na dahil po sa tangke. Baka katulad ng mga nirereklamo ng ating mga authorized outlet, na hindi naman nagalaw yung selyo. Okay? Hindi naman din ginalaw yung valve. Nandun lang sa outlet. Siyempre, minsan matagal ang turn around o matagal mabenta. Hindi natin alam, unti-unti pala sumisingaw. Totoo naman na nagkakaroon ng problema sa valve. May mga customer nga, ang bilis sa pag binuksan na, dun na pala kahit na isara mo, hindi na lang nila ibinalik dahil
kontrolado naman ng regulator, kontrolado rin naman ng gas stove. Yun ang sabi, totoo po yun eh. May mga gas stove na maayos pa, matino pa, bago rin yung regulator niya. Kaya ayun, nakontrol yung mula doon sa tangke, pero yung sabihin mong isara mo yung valve mismo, yung crown valve na yun, hindi na, ala na, useless. Kahit isara mo, talagang nagre-release po yung pressure. Hindi na lang niya nireklamo, pero ang sabi niya, nung binubuksan ko, meron pa rin. So sa mata sabi, talagang may problema yung valve. Hindi na nga lang niya binalik. So in that case, kasalanan ng customer. Pero pag tinawag mo, sabi ko ng maaga, mga suki, pag itinawag niyo po ng maaga, papalitan naman po ni outlet yan, yung pinagbilan ninyo. Ngayon, sana naman, mga brand supplier, katulad ni Rigasco, na diyan tayo madalas magkaroon talaga encounter ng mga problema sa valve, no? Sorry, dito po tayo naninira, no? Pero yan po talaga yung madalas na problema na encounter natin na problema, na nagkakaroon ng issue sa valve. Alright? So, minsan nasa outlet natin, mamaya 9 kilograms na lang. Merong one time nagbayad, binayaran ko na lang para wala nang marami pang issue. Pero sana naman isang tangke lang yan, magkano lang yan, para hindi makapag-iwan ng hindi magandang damdamin. Dahil siyempre nakakasira yan eh. Imagine mo, pagbabayarin mo, hindi naman niya kinonsumo. Nakalapag lang naman dyan sa outlet, nabawasan ng around 2 to 3 kilos. Di ba? Unang-una, hindi naman yan mababawasan kung wala yan problema. Kahit sabihin pa natin na inulubog nyo yan doon sa inyong planta, tinek ninyo, wala. Nung pagdating dito, alam mo naman sa truck, kumakaldag-kaldag yan, nagagalaw-galaw po yung fitting ng ating mga pagkaka-weld dyan, pagkakahigpit ng valve dyan. Ayun, nagre-release po yan, kaya sumisingaw. Minsan pag marami na ho yung volume ng tangke na ibinababa, talagang hindi na rin ho magawa na right away ay mabubble check. So please lang, so sana medyo yung investigasyon na gusto na yung i-implement, wala naman hong problema. Napakasimple lamang po ng basic na pag natin diyan pag-determine kung sino ang may fault o kung sino ang dapat managot. Pagtingin nyo sa selyo, intact, at yung selyo, genuine naman. Nandun pa sa loob ng, not unless kung yung mga tao natin, ay binibigyan natin sila ng mga extra na selyo at nagbebenta ng mga selyo, take note, may mga ganyan pong mga brand at may mga ganyan pong mga, dyan, na nagbebenta rin po, mga crew. Ayan binibigyan ko pa kayo ng idea, head office. Totoo po yan, may mga ganyan po, no? May mga ganyan. Kaya please, so napakasimple lamang naman po yan na i-check. Consider naman na po natin, just a matter of 2 kilos. Huwag nyo namang rin doon sa crew ninyo, 2 kilos lang. Anyway, matagal na panahon naman po tayong mag-stay sa isa't isa, hanggat maganda po ang takbo ng business. Mananatili naman po na tayo po kayo ang magiging supplier natin. Pero yung 2 kilos, 3 kilos, wala. Lang ba naman yan? Di ba? Kaysa pagbayarin mo, nakakasama po ng loob na ganun po ang natin. Tapos yung investigasyon natin, it will take 2, 3, 4 days. Hindi si outlet, kapag may tinawag po ang customer, automatic. Di bali hong maantala yung ibang delivery, maatinan ko lamang si customer. Dahil yun nga ang una sa lahat ay yung pong safety ng customer po natin, dahil hindi ho sanay ang ating mga suki, mga customer sa ganyang klase ng insidente, yung biglang sisingaw, walang no? Nangyari na po yan sa atin. So, may nangyari dito sa akin na chinarge tayo. Napakasimple lamang. Wag na 2 kilo, 3 kilo. Kung si catering nga kayang bayaran yan, baka naman total naman ba? Ilan na outlet natin na sinusuplayan ninyo, at through my vlog, alam ko na marami pang pumupunta dahil nga lang sinasabi ko yung market strategy ninyo,
sabihin natin na kahit papaano, no, maliit man lang tayong vlogger, pero nakakatulong at nakakatulong tayo sa marketing ninyo. But please, improve po natin yung policy. Tapos, mitingin po nating maigi in Tagalog. Ito pong ating mga crew, ito pong ating mga supervisor, ito pong ating ano dun, kung ano yung paano pag-qualify ng mga tangke. Para hindi sunga-sungani at hindi iba-iba. Dapat to, it's a written. Black and white po yan, papipirmahin natin na ito yung guidelines natin sa pag-qualify ng tangke. At ito yung mga dapat tignan, in case na halimbawa may reklamo, ito yung dapat agad tignan. Without waiting, how many days? At padadala pa sa head office, padadala pa sa inyong planta na napaka-basic. Doon nyo palang hihigpitan, samantalang hindi naman natin ginagalaw yung valve dito kung paano ibinagsak yan. Also, may part din tayo na dapat pagdating ihigpitan, etc. Pero there's no reason for the outlet owner na para luwagan yan at pasingawin. Ibig sabihin na yung mga valve na yan, lumuluwag po yan while in transit. Eka nga, na lumuluwag po yan, natatagtag po yan kung alam nyo lang kung paano ibagsak yan, Petron, Fiesta, lahat po ng brand. Kung alam nyo lang kung paano ibabayan mula sa truck, like a bag. Kaya nakikita nyo, isang bagay yan, nayuyupi po. Lalo na kung mga walang kwenta yung mga foot ring na inilagay natin, nayuyupi talaga. At yan ang dahilan kung bakit nadudurog yung pangilalim. So, again, pinangahawakan natin yung commitment ninyo na tuloy-tuloy po ang swapping ninyo. Alam naman natin yan. Hindi natin kinukwestiyon yung swapping ninyo. Ang kinasasama lang ng maraming mga outlet na bago yung mga tangke nila, pinapalitan natin ng mga Dragon. Okay lang sana na-captured yung mga tangke, mga rebranded yung mga tangke, mga requalified yung mga... Basta maayos naman. Nakakahiya na ibenta paano natin... Lalo tayo, hindi naman tayo masyadong technical. Paano natin paliliwanag na yan? Yung nilagay nating tapal doon. Doon yung metal plate na tinapalan natin. Ano ba naman yan? Yung mga welder natin, yung doon sa maintenance plant natin sa facility, sabi ko nga, ano hinunin nyo? Kastiguhin ninyo yung mga subcon ninyo. Alam ko may contractor kayo at may mga subcon yung mga yan sa loob ng inyong facility. Kastiguhin po ninyo yan. Pwede nyo pong ibawas yan doon sa kanilang yung kanilang service agreement yung level ng service agreement nila. Pwede nyo ibawas yan kasi kasiraan ng buong Regasco yan kapag nakita. Hindi naman nagsisinungaling yung picture talaga. Bagong-bago yung pintura, bago yung dito pre-qualification, pero talagang asama ang tignan yung tangke. Ang ganda-ganda ng tangke na binigay, nung dinala, pinalik, ang pangit. So, this is again another call, another reminder. Please go down to the facility. Bakbakan nyo yung inyong QC manager, bakbakan nyo yung QC supervisor ninyo, bakbakan nyo yung mga tao nyo sa baba doon sa planta, sa refilling plant. Na pagka ganitong level na ang kondisyon ng pintura, hindi na pwede. Pagka ganito na ang level ng collar, hindi na pwede. Pati yung mga foot ring, ang gaganda ng mga foot ring pagdating sa pati yung mga sinubject for pati yung mga sinubject na dapat ipa-foot ring, hindi wala. Ang pangit din naman kasi na masyado lumalabas na parang kami napaka-arting masyado. Pero yun po kasi natatakot din po yung mga outlet na in the end kami po ang mananagot diyan. Kaya please lang, bilang isang nagmamalasakit na inyong authorized outlet, authorized dealer ninyo, ay ang lagi po ninyong subaybayan. Ito pa, yung mga kulang ng isang zero tolerance po tayo ngayon. Pakisabihan po natin yung pong doon sa planta, sa nagre-refill, zero tolerance. Wala pong kahit isang guhit, wala ho yun. Dahil kami po ay mananagot sa Department of Energy. Kanya nga ho nagawa yung batas na yan primarily to protect the interest of the consumer. So
nananawagan po ulit tayo, no? Yun nga, bilang isang nagmamalasakit na outlet, na dealer, para ho hindi ho tayo masira sa market. At alam naman ninyo, yan po ang laging inaabangan, tinitignan ng ating mga kompetensya kung gaano kadragon yung tangke natin, no? Walang magawa si customer kundi dahil yan yung offer for swapping, isuswap, pero ang mabigat nun, ang ganda ng tangke niya, bibigyan mo ng nakakakonsensya po. So yan po, maraming salamat, mabuhay po tayong lahat, magandang umaga po, at tuloy lang po ang ligaya. Ito po si Katuring, ang tangkero ng bayan. Maraming salamat.